Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya na kayo at medyo namaos tayo, no? Anyway, patong-patong na kaso po yung haharapin ni Sara Duterte. Bukod sa falsification of public documents, remember, yung dinoktor nila, yung mga acknowledgement receipts, thousands of acknowledgement receipts, dinoktor po nila yan. That is a falsification. Pamemeke, pandaraya sa mga public documents. Kasi, officially, yan yung pinasa ninyo sa Commission on Audit. 'Di ba? Finalsify yung mga dokumento na yan gaya po ng lumalabas dyan sa impeachment trial. That's the first one, 'di ba? Bukod pa yan sa kaso na plunder at saka graft na isinampa rin or posibleng isampa kay Sara Duterte once na matapos na po itong impeachment trial or kahit na ongoing itong impeachment trial, anytime pwede rin pong isampa yan kay Sara Duterte or umusad yan, 'di ba? Sa kasalukuyan, meron po siyang kaso na. Itong grave threat, 3 counts po yan. Grave threat, kaugnay po sa pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Mabigat po itong kaso na to. Pero matatawa ka ha, sa sinasabi ni Sara Duterte kung ano daw po yung possible consequences o kung ano daw po yung mangyayari sa legal system at sa stability ng Pilipinas once na ipinush itong kaso laban sa kanya. Di ba antindi? Napaka-entitled talaga nitong kampo ni Sara Duterte eh. Talagang ang gusto nilang palabasin eh, huwag nyo kami kasuhan or else ito yung mangyayari. Huwag nyo kaming galawin or else ito yung mangyayari. The same narrative na lumalabas sa mga vlogger. Ang sinasabi nila, no? Kapag si Sara Duterte raw ay inaresto, eh magkakaroon daw po ng gulo. Magkakagulo daw po dito sa Pilipinas kapag hinuli si Sara Duterte. Ano yun? Ganyang kalakas si Sara? Bawal siyang arestuhin? Bawal siyang sampahan ng kaso? Anong immunity ang nagsasabi na bawal siyang sampahan ng kaso? Wala. Even the Constitution, sinasabi ng ating saligang batas, walang immunity si Sara Duterte at pwede siyang kasuhan. Ito yung pinupunto ko sa inyo na dahilan niya. Kapag itinuloy daw po itong kaso laban sa kanya, pwede niyong tingnan sa GMA News Online, no? Pero basahin ko na lang sa inyo. The RTC or the Regional Trial Court kung saan po isinampay itong kaso kay Sara Duterte noted that Duterte alleged that the situation, yung sitwasyon daw po na posibleng mangyari, will have, and I quote, serious, far-reaching and dangerous consequences in our country's legal system and the stability of the Philippine government. May mangyayari sa katatagan ng gobyerno ng Pilipinas kapag nag-proceed itong kaso niya. Ano to? Pagbabanta na naman ito. Ano gusto niyang palabasin na naman dito? Huwag niyo ako sampahan ng kaso. Bahala kayo. Kapag tinuloy niyo yan na kaso laban sa akin, ito yung mangyayari. Magkakaroon ng serious, far-reaching, and dangerous consequences. Mapanganib daw po na consequences o resulta sa legal system at sa stability po ng Philippine government. Paano magkakaroon ng instability? Magkakagulo. Gaya ng pinapalabas nila. Kapag si Sara Duterte inaresto, magkakagulo. Magkakaroon ng people power na naman. Tinatakot yun na naman ng taong bayan. Tinatakot yung korte. Tinatakot yung gobyerno na huwag ituloy itong kaso sa kanya or else magkakaroon ng instability. Bakit magkakandak na naman kayo ng Big 2? Hindi nga umepek yung Big 1 ninyo eh. Nakita na natin kung gaano kayo kahina eh. 'Di ba? Hindi nyo nga kaya mag-stage ng sarili ninyong rally. Kasi yung sarili ninyong rally nilalangaw. Kinakailangan nyo pang sumakay sa rally ng ibang relihiyon. For example, rally ng Iglesia ni Cristo. Sumabay pa kayo dyan. Kasi hindi nyo kaya ng kayo lang. Malinaw yan. Tapos, parang palalabasin nyo ngayon, humanda kayo. Pag itinuloy ninyo yan, magkakaroon ng serious, far-reaching, and dangerous consequences in the country's legal system and stability in the Philippine government. Talaga nga naman, oo. Number 1, hindi na uubra yung mga pagbabanta ninyo. Hindi nyo na matatakot itong gobyerno. Hindi nyo na matatakot itong administrasyon. Kailan ba natakot sa inyo si PBBM? In-underestimate nyo kasi siya. Ang baba ng tingin nyo sa presidente. Pero natakot ba siya sa inyo? Nag-flex kayo ng muscles ninyo. Si Digong mismo nag-flex ng muscles niya. Ano nangyari kay Digong? Nasaan siya ngayon? Nakakulong. Even si Kibuloy, nag-flex ng muscles niya. Nasaan si Kibuloy? Nakakulong.
In short, hindi nyo na masisindak itong gobyerno. Hindi nyo na masisindak si PBBM. And lalo na yung korte. Hindi nyo masisindak. Swerte pa kayo, may due process na ginagrant sa inyo. Nasanay kasi kayo dyan sa Davao. Example mga DDS. Nasanay ang mga Duterte dyan sa Davao na untouchable sila. Hindi nyo kami pwedeng questionin, hindi nyo kami pwedeng kasuhan. Kung anong sabihin namin, yun ang masusunod. Nasanay kayo sa ganung sistema. Ngayon, andyan si Presidente Marcos, ang natatanging opisyal na nagkaroon ng lakas ng loob na banggain kayo. Ano nangyayari? Tingnan ninyo nasaan kayo ngayon. Karamihan sa inyo nakakulong. Na dapat matagal nang nakakulong. Long overdue na ito. Karamihan sa inyo protektado ng administrasyon ni Digong. Remember, 6 years na naupo dyan si Digong. Protektado kayo. Ninakawan ng Pilipinas. Walang nananagot. Kasi even si Digong, takot kayong kalabanin. Mga malalaking negosyante, mga kongresista, mga senador, takot na takot si Digong kalabanin kayo. Tanging si Presidente Marcos lang ang naglakas ng loob na kalabanin kayo kahit Duterte ka pa, kahit anong apelyido mo. Kung nagkasala ka, kailangan mong managot. Pansinin nyo ngayon, ito ngayon sinasabi ko kahapon sa podcast namin sa On The Spot Ngayon makikita mo, masasabi mo rin na hindi na lang ang hustisya, hindi na lang pangmayaman at hindi na lang yan laging mahirap ang ikinukulong. Kasi sa administrasyon na ito, marami po nakakulong na mayayaman. Si Mike Defensor, sino mag-aakala niyan? Tao ni Gloria yan. Bilyonaryo yan. Nakakulong. Si Marcoleta, sino mag-aakala na makukulong yan? Sa sarili niyang kasalanan. Si Harry Roque, napakalakas niyan. Sino mag-aakala na magtatago yan? Dahil nasilip din yung kanyang mga kalokohan. Wala mag-aakala na mangyayari yan. And take note, ang tawag pa nila sa ating presidente, bangag. Ang tawag nila sa ating presidente, weak leader. Pero nasaan sila? Diba? Dito lang sa issue ng flood control Sino mag-aakala na mabubuwag yung matlawak na sistema ng nakawan sa DPWH and dyan sa Kongreso? Walang presidente na nakaisip niyan. Tapos ngayon, ang gusto nyo pang ibalik, pananakot pa. Parang pinapalabas si Sara Duterte dyan. Umayos kayo dyan, magkakagulo kapag tinuloy nyo itong kaso sa akin. Ano pa kung mag-issue ng warrant of arrest? Supposedly, ano bang update natin dito? Ang oral argument, supposedly, ay kahapon yan August 20. Ngayon po ay August 21 na. Supposedly, nagkaroon na po ng oral argument dito sa kaso ni Sara Duterte. Pero as of now, August 21, wala pa po tayo naririnig na update kung ano po yung nangyari sa oral argument kahapon. I suppose, pribado po yung naging resulta niyan. Wala naman nag-press con, wala naman nagbigay ng updates patungkol po dito. Pero ako, confident ako, naniniwala ako, si Sara Duterte mamamagshot. Magkakaroon siya ng mugshot. Ibig sabihin, maaaresto siya at definitely mai-issuean siya ng warrant of arrest. Bailable naman yan, makapagpiyansa siya dyan. Or sabihin na natin, hindi naman talaga siya ipapasok sa kulungan dahil grave threat lang naman yan, di ba? Makapagpiyansa siya, pagpunta niya ng presinto, definitely nakaayos na ng kanyang abogado yan, magpiyansa agad siya. Pero ang importante, mamugshot siya. Kasi malaki po ang ibig sabihin yan. Kapag na-mugshot siya, kahit vice-presidente ka pa, kapag nagkasala ka, posible kang makulong, posible kang maaresto. Walang pinipili itong batas na to, itong administrasyon na ito, itong gobyerno na ito, na hindi nangyari, hindi ginawa ni Digong nung panahon niya. Malinaw na malinaw po yan. O siya, maikli lang muna ito dahil medyo mahina po yung ating boses po. Recovering po tayo sa ubo, no? I'll see you in the next video. Yung mga nasa Facebook, make sure na kayo po ay nakafollow na. Nakalike na po kayo sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, of course, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. And I will see you in my next video. Bye-bye.